Isang mapagpalang oras sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kasaysayan na tsak nakapupulutan natin ng aral. Ang ating kasaysayan sa mga oras na ito ay pinamagatang Nabuntis si Mrs. ng kapitbahay ko. Ako si JM, kuya. May asawa at tawagin na lamang natin siya sa pangalang Marie. Nakilala ko siya sa isang pagawaan kung saan ako nagtatrabaho. Empleyado si Marie sa isang kantin na kinakainan namin. Maganda si Marie kahit probinsyana ay nakita ko sa kanya. Sa umpisa, suplada at mataray siya. Kaya palagi ko siyang binibiro at lagi akong nagpapapansin sa kanya. Hanggang sa makabiroan ko na siya. Pareho kaming 20 years old lamang noon. At dito ko na siya sinimulang ligawan. Matagal bago niya ako sinagot. Umabot ng 5 buwan. Ayaw pa talaga sana niyang magka-boyfriend dahil natatakot siya sa magiging buhay ng pamilya niya. Nagstay in lang siya sa kantin. Dahil mahirap na nga daw sila sa probinsya at siya lamang ang inaasahan ng magulang niya. Pero dahil na-inlove siya sa akin kaya hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Isang araw, niyaya ko si Marie sa bahay namin. Gusto ko siyang ipakilala sa mga magulang ko. Sumama naman siya sa akin sa Laguna at tuwang-tuwa naman ang mga nanay at tatay ko sa kanya. Gusto nila si Marie para sa akin at dahil hindi kaagad siya pinauwi ng tatay ko, ginabi siya sa bahay at dito na siya pinatulog. May sarili naman akong kwarto sa bahay. 2 kaming magkapatid na lalaki. Sa kwarto ko siya natulog at ako naman ay sa kwarto ng kapatid ko. Tabi kami sa higaan. Pero ng gabing yon, hindi ako makatulog. Kaya sinubukan kong puntahan si Marie sa kabilang kwarto. At agad nga niya akong binuksan. Hindi rin pala siya makatulog. Tinabihan ko si Marie pero dahil nakaramdam ako ng init ay nagtalpakan kami. Ayaw pa sana ni Marie na may mangyari sa amin. Pero ako naman ay hindi ko kayang pigilin ang init ng aking katawan. Kaya labag man sa kalooban niya, wala din siyang nagawa nang sinimulan ko na siyang talpakan. Medyo naiilang pa kami sa isa't isa nung umpisa. Pakiramdaman, sinimulan kong idantay ang binti ko sa hita niya na noon ay nakasuot siya ng pajama na pinahiram sa kanya ng nanay ko. Ramdam ko ang mabilog niyang mga hita. Pero bigla siyang lumayo at pilit na kumala sa pagkakadantay ko. Tumalikod siya sa akin. Pero dahil iba na ang pakiramdam ko, niyakap ko siya ng patalikod habang nakahawak ako sa magkabila niyang melon. Pero tinanggal niya ang mga kamay ko at sabi niya, ang likod ko daw, huwag daw ako makulit. Pero inulit ko na naman ang ginagawa ko. Dinantayan ko siya, sabay hawak sa 2 niyang at sinabayan ko ng paghalik sa kanya. Naramdaman kong para siyang ice cream na unti-unting natutunaw. At ina nga, nagtagumpay ako sa aking magandang plano. Dahil tuluyan ng bumigay si Marie, may nangyari sa amin ni Marie ang gabing yun, kuya. Kinabukasan, nagising ako sa iyak na narinig ko. Ang pagbangon ko ay nakita kong tumutulo ang mga luha ni Marie. Takot at awa naman ang naramdaman ko. Kaya inamo ko siya at pinangako kong pananagutan ko ang nangyari sa amin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Pero nalaman ng mga magulang ko na may nangyari nga sa amin ni Marie. Kaya galit na galit sila sa akin. Hindi ko daw dapat ginawa yon.
Hindi ko daw dapat pinakialaman si Marie. Naawa sila kay Marie dahil wala naman siyang pamilya dito sa Maynila at lahat ay nasa probinsya. Nangako ako sa mga magulang ko na pananagutan ko ang ginawa ko kay Marie. Maaga na kaming umalis ni Marie pabalik sa Maynila. Balik trabaho ako dahil araw ng umaga ng Lunes. Ganon din si Marie. Balik trabaho sa kantin. Pagkatapos ng trabaho namin kinagabihan, nag-usap kami ni Marie. Dahil sa nangyari sa amin, ay niyaya ko siyang magsama na kami. Pumayag naman si Marie dahil natatakot siya na baka mabuntis. Sa di kalayuan mula sa pinapasukan kong pagawaan, ay umupa kami ng bahay. May konti akong naipong pera dahil hindi naman ako obligado na magbigay sa magulang ko. Solo ko ang sahod ko, kaya nakapagtabi ako at medyo nakaipon. Isa pa, wala naman akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom ng alak. Naging masaya naman kami ni Marie habang pumapasok ako sa trabaho. Pumapasok din siya sa kantin dahil kailangan pa niyang magpadala ng pera sa mga magulang niya sa probinsya. Hanggang sa naisipan ko nang patigilin sa trabaho si Marie. Mas gusto ko kasi na nasa bahay lamang siya. Nung una, ayaw pa niyang pumayag dahil kailangan pa niyang magpadala ng pera sa mga magulang niya. Ako naman, iniisip kong baka mabuntis na siya. At least, naka-ready na kami. Nagtalo pa kami ni Marie. Sabi niya, paano daw siya makakapagpadala sa mga magulang niya kung wala naman na siyang trabaho. Kaya, nangako ako sa kanya at tuwing sweldo ko, magbibigay ako sa kanya ng pera para ipadala niya sa mga magulang niya. Pumayag naman si Marie sa gusto ko na sa bahay na lamang siya. Naging okay naman ang lahat sa amin. Masaya kaming nagsasama. Inaasikaso niya ako kapag umaalis ako ng bahay para pumasok sa trabaho at kapag umuwi ng bahay galing sa trabaho. Makalipas ang mahigit isang buwan, napapansin kong parang walang palatandaan ng pagbubuntis si Marie. Kung kaya nag-uusap kami na para makasiguro ay magpatingin siya sa OB. At yun nga, nakumpirma namin na hindi pa nagdadalang tao si Marie. Nakahinga kami ng maluwag, kuya. Inaamin namin na hindi pa talaga kami handa para magbuo ng isang pamilya. Dahil bukod sa pareha pa kaming mga bata ay wala pa akong naipong malaking pera para magsimula ng pamilya. Kung kaya lalong naging masaya ang pagsasama namin. Ine-enjoy namin ang bawat sandali habang wala pa kaming anak. Kaya dahil sa kagustuhan kong paghandaan ang pagkakaroon ng anak, gumamit ako ng supot na proteksyon para hindi mabuntis si Marie. At sang-ayon naman dito ang asawa ko. Hanggang isang gabi nang umuwi ako, may nadatnan akong bisita ni Marie. Isang babae na halos kaedad lang din namin. Kaagad naman niya itong pinakilala sa akin. Siya si Marisa. Maganda siya, pero may asawa na at bagong lipat lamang sila. Matagal na rin silang nagsasama ng kanyang asawa at may isa na silang anak na 2 taon. Pero hindi pa niya ito kasama. Nasa probinsya ito sa mga magulang niya. Bukas pa ang dating dahil sinundo ito ng asawa niya. Ayon kay Marisa, nagkaroon lamang sila ng problema ng asawa niya at nagkahiwalay sila. Kaya ay niuwi niya ang bata sa magulang niya. At nang nagkaayos sila, sinundo ito ng asawa niya. Isang security guard ang asawa niya. Maya-maya ay nagpaalam na rin sa amin si Marisa. Nakita ko namang masaya si Marie dahil ayon sa kanya, hindi niya siya maboboring sa bahay dahil may kapitbahay na siyang makakausap habang wala siya. At mukha namang pala kaibigan si Marisa. Makalipas ang mga araw, mukhang bibig sa akin ni Marie sa tuwing umuwi ako galing sa trabaho si Marisa.
Nagpunta daw ito sa bahay at nakikipagkwentuhan at marami silang napag-usapan. Pero sa susunod na araw, may trabaho na si Marisa. Kaya nakikiusap na kung pwede, iwanan niya ang anak nila kay Marie. Mga ilang oras lamang naman, kukunin na lamang daw ito ng asawa niya kapag nakauwi na galing sa duty. Hinayaan ko na lamang si Marie. At least, magkakaroon pa rin siya ng alam sa pag-aalaga ng bata. Hanggang isang gabi, pag uwi ko sa bahay, ay hindi ko nadatnan si Marie. Agad ko nga siyang pinuntahan sa bahay ni Marisa at nagulat ako dahil wala si Marisa. Ang kasama ni Marie ay ang asawa nito na security guard. Nang makita nga ako ay kaagad naman siyang nagpakilala sa akin at nagpaliwanag na din. Siya si Andre, isang security guard. Nasa trabaho daw si Marisa at pauwi na. Hihintayin lang daw niya at papasok na rin siya sa trabaho pagdating ng asawa niya. Nag-iba agad ang pakiramdam ko. Agad kong pinauwi ng bahay si Marie. Naiinis ako sa nakita ko. Todo naman ang pagpapaliwanag sa akin ng asawa ko. Kakapunta lang daw niya sa bahay ni Marisa dahil nakiusap si Andre na bantayan ang anak nila sandali at kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Kasi nga, wala pa si Marisa ng mga oras na yon. Masama ang kutob ko kay Andre, kuya. Pero ayoko nang mag-away pa kami ni Marie. Kaya kahit inis na ako, ay pinilit kong kumalma. Kumain na kami ng hapunan dahil nakapagluto na rin naman pala siya. Nang gabing iyon, mainit sa akin si Marie. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon ko lang sinakita na ganito kainit sa akin. Pero ganun pa man, nagustuhan ko ang ginawa niya. Pero hindi ko pa rin nakalimutan magsuot ng protection para di siya mabuntis. Sumunod na gabi ay nadatnan ko sa bahay si Marie at parati itong bagong ligo. Kaya ganado lalo ako sa kanya. Halos 2 linggo ko rin siyang nadatatnan ng ganito. Kaya tinanong ko siya kung inaalagaan pa ba niya ang anak ni Marisa at Andre. Ayon sa kanya, nagpapang-abot na daw ang dalawa kaya hindi na niya kailangang alagaan ng bata. Nakahinga naman ako ng maluwag, kuya. Hanggang isang gabi, paglabas ko sa trabaho sa pagawaan, nakita ko si Marisa na hinihintay ako. Kaya nabigla ako dahil hindi ko ito inaasahan. Kaagad ko siyang kinausap at sabi niya, nadatnan daw niya sa bahay nila ang asawa ko at ang asawa niya. Kinabahan ako sa narinig ko kay Marisa. Kaagad na umakyat ang dugo sa aking ulo. Nagmamadali kaming umuwi pero nadatnan ko sa bahay ang aking asawa. Nakahanda na ang aming hapunan at bagong ligo ulit siya. Pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi sa akin ni Marisa. Ganun pa man, wala akong sapat na ebidensya na niloloko ko ng asawa ko. Wala akong magawa kundi ang magtiwala na lamang sa kanya. Makalipas ng 1 buwan ay nagkaroon ng problema ang kumpanyang pinapasukan ko. Ayon sa management, nalulugi na raw ito kaya kung hindi makapagbabawas ng tao ay magsasara ito. Kaagad nga ay isa ako sa ipinatawag ng may-ari. Inalok niya ako ng early retirement at may sapat namang kabayaran at makukuha ko pa ang sapat na benepisyo para sa akin. Napag-isip-isip ko na tamang-tama na ang perang makukuha pampuhunan sa isang negosyo dahil may konti man naman akong naipon. Kaagad kong binanggit kay Marie ang plano ko at pumayag naman siya at makalipas lamang ng 1 buwan, binayaran na ako ng kumpanya. Matapos ko matanggap ang pera ay umuwi na kami sa mga magulang ko sa Laguna. At dito ay binigyan nila ako ng kapirasong lote. Nagpatayo ako ng maliit na bahay at tinayuan ko ng parisan at mamihan. Tamang-tama dahil nasa magandang lugar ang pwesto ko.
nasa bayan at daanan ng mga tao. Ilang araw pa lamang ako sa negosyo ay pumato ko agad at malakas ang kita ko. Pero may napansin naman ako kay Marie. Madalas nagrereklamo siya na masama lagi ang kanyang pakiramdam at sumasakit ang ulo at tiyan. Kaya kaagad ko siyang dinala sa doktor nang magsimula na siyang magsuka. Pero nang nasa doktor na kami ay nalaman naming buntis siya. Napatulala na lamang ako. Dahil sa pagkakaalam ko, gumagamit ako ng protection para hindi siya mabuntis. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, kuya. At pagdating nga sa bahay, ay hindi ko makausap ng maayos si Marie. Iyak lamang siya ng iyak at nagulat na lamang ako na mag-alsabalutan siya. At dito nga, ay pinigilan ko na siya. Pero nagpupumilit siyang umalis. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya. Hanggang sabi niya sa akin, hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Buntis ako ng ibang lalaki at hindi sa'yo. Umiiyak na salita sa akin ni Marie. Pakiramdam ko, bumagsak sa akin ang langit. Nanlambot ang mga tuhod ko at nanginig ang buo kong katawan. Para akong malulusaw dahil sa natapakan ng pagkalalaki ko. Magkasunod na suntok ang pinakawalan ko sa pader ng bahay namin. Na halos magkabali-bali ang mga kamay ko. Ngunit hindi ko ito ininda. Kahit hindi sabihin sa akin ni Marie, alam kong si Andre ang nakabuntis sa kanya. Ang kapitbahay namin. Sobrang sakit, kuya. Tuluyan nang umalis sa bahay si Marie. Hindi ko na malaya na nawala na siya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Isang linggo din akong nanahimik at hindi kumikilo sa bahay. Hindi ako lumalabas. Wala akong pinagsabihan ng mga problema ko, kuya. Pero dahil hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko, sinundan ko siya sa probinsya nila sa Romblon. Nadatnan ko si Marie na nasa poder ng mga magulang niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Masayang masaya ako nang makita ko siya. Kinausap ko si Marie. Tinanong niya ako, JM, anong ginagawa mo dito? Sa kanitong tanong. Nandito ako, Marie, para sa anak natin. Sagot ko sa kanya. Kuya, pinagsigawan kong anak ko ang dinadala ni Marie. Tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Pinakasalan ko si Marie at binili na lang namin na dito sa Romblon mamuhay. Nadagdagan pa ang mga anak namin at naging masaya ang pamumuhay namin. Ito ang kwento ko, kuya. At dito po nagwawakas ang ating kasaysayan sa mga oras na ito. Nawa po ay may napulot tayong aral. Maraming salamat po.